Kinabukasan, pagkagising ko palang diretso na ako ng banyo para magpi. Pakiramdam ko, bigla akong pinagpawisan ng malapot habang pinagmamasdan ko ang resulta ng isi ko. 2 guhit at ibig sabihin positive. Confirm, buntis ako at ngayon palang naguguluhan na ako kung paano ito sasabihin kay Elias. Noong huli kaming nagkausap, makailang ulit pa nitong sinabi sa akin na kung sakaling magbunga ang nangyari sa amin, kailangan ko talagang sabihin sa kanya. Isang malalim ng buntong hininga ang pinakawalan ko. Kailangan ko na din sigurong magpatingin sa isang obgyn para sa karagdagang confirmation pagkatapos no choice ako kundi makipag-communicate na din kay Elias. Kailangan kong maipaalam sa kanya ang tungkol sa pagdadalang tao ko dahil karapatan din naman niya iyon. Siya ang ama kaya kahit saang angulo tingnan dapat lang talaga na malaman niya. Eksakto 10:00 ng umaga, nagpa siya akong bumiyahe patungo sa isang hospital na matatagpuan pa sa kabilang lungsod. Ayaw kong sa hospital na pinagtatrabuan ako magpa-check up. Of course, kilala ako ng halos lahat na isa akong dalagang babae at ayaw ko munang ipaalam sa kahit na kanino sa hospital na pinagtatrabahuan ko ang tungkol dito. Ayaw ko muna ng issue kumbaga. Pagdating ko ng hospital, mabuti na lang at kaunti lang ang pasyente. Kaagad akong chinek ng isang obgyn at kinumpirma nga niya sa akin ng buntis ako. Healthy naman daw ang pagbubuntis ko iyon nga lang, pinaaalalahanan ako nito na bawal daw akong magpuyat. Bawal din daw magbuhat ng mabibigat at kailangan kumain ng masusustansyang pagkain. As a doktor alam ko na din naman iyon kaya naman pagkatapos ako nitong resetahan ng vitamins, mabilis na din akong nagpaalam. Confirmation lang ng pagdadalang tao ko ang kailangan ko. Kailangan ko iyon ipakita kay Elias para wala nang marami pang tanong. Nakakawindang din pala ang ganitong sitwasyon. Dagdag isipin ko pa ang maaraing maging reasito ni Elias kung sakaling malaman niya na ang pagdadalang tao ko. Pagkalabas ko ng hospital, muli akong sumakay ng kotse at bumiyahe ulit patungo sa kabilang hospital. Ang hospital na pag-aari ni Elias. Nandoon palagi ang taong iyon kaya tiwala ako na makakausap ko siya ngayong araw. Kung bakit naman kasi nakalimutan kong isave ang number nito. Dapat kasi tatawagan ko na lang siya eh. Nahihiya din naman kasi ako na tawagan si Jennifer para tanungin dito ang number ni Elias. Baka kasi kung ano ang ibabatong tanong sa akin. Hindi pa ako ready na magkwento kung paano ako nabuntis ni Elias. Wala pa nga kasi akong balak na ipaalam kahit kanino ang tungkol sa pagdadalang tao ko maliban na lang kay Elias. Pagkadating sa Valdez Medical Center, kaagad akong dumiretso sa opisina ni Elias. Kilala naman na ako ng mga nasa information kaya walang hassle. Kabisado ko naman din ang buong paligid kaya dire-diretso lang ang lakad ko. Hanggang sa nakarating ako ng top floor kung saan matatagpuan ang opisina ni Elias. Habang palapit ako ng palapit sa opisina nito palakas naman ng palakas ang kabog ng dibdib ko. May ilan akong nakasalubong na mga staff at binabati pa nga ako ng ilan sa kanila. Iyong mga staff na hanggang ngayon kilala pa rin ako. Minsan nga kasi akong nagtabaho kay Elias kaya marami talaga ang nakakakilala sa akin. Nasa loob ba ng opisina si Dov Elias? Tanong ko pa nga sa elevator girl. Since nasa top floor ang opisina ng direktor ako na lang ang natira na nakasakay sa elevator kasama ang elevator girl na nag-a-assist sa bawat sumasakay at bumababa. Yes ma'am. Hindi ko pa naman napapansin na bumaba si Dr. Elias, nakangiti nitong sagot sa akin. Sakto naman na huminto na ang elevator at bumukas kaya kaagad na din akong napagsalamat dito bago ako lumabas. Diretso kong tinahak ang hallway kung saan patungo sa opisina ni Elias. Pagkatapat ko sa pintuan, mahina akong kumatok. Who's that? Narinig ko pang ang tanong mula sa loob. Hindi ko mapigilan ang mapalunok laway para pakalamhin ang sarili ko. Mary, maiksi kong sagot. Wala nang sumagot pa mula sa loob kaya naman nagpasaya na akong maupo na muna sa isa sa mga upuan na nandito lang din naman sa labas. Halos 2 minuto din yata ang hinintay ko bago bumukas ang pintuan at lumabas ang isang babae. Ang alam ko, hindi ito staff ng hospital at kahit na hindi ako magtatanong, alam ko na kung ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng playboy na si Elias. Mary, napadalaw ka, nakangiting tanong sa akin ni Elias nang mapansin niya ang presensya ko. Nakasunod kasi ang paningin ko sa kakalabas lang ng babae dito sa kanyang opisina habang naglalakad na ito palayo, kaya hindi ko napasin ang paglabas nitong si Elias mula sa loob ng opisina niya.
Sa mga nasaksihan ko ngayon lang, bigla tuloy nagtalo ang isipan ko kung sasabihin ko pa ba sa kanya ang katotohanan na nagdadalang tao ako. Baka kasi magmana ang anak ko sa kanya at baka maging playboy or fuckboy din paglaki. Pasensya ka na kung naisturbo kita. Hindi ko kasi nakuha ang number mo noong huli tayong nagkita, kaya hindi ko alam kung paano kita kontakin. Seryosong sagot ko. Napansin kong natigilan ito habang nagtatakang napatitig sa akin. Uy, may problema ba? Ano ang kailangan mo? Bakit bigla kang napadalaw, nakangiti nitong tanong sa akin? Mula sa pagkakaupo, mabilis akong tumayo habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Tama ka sa nasabi mo noon sa akin. Posible nga na mabuntis mo ako at nangyari nga. I am pregnant at ikaw ang ama, seryosong bigkas ko. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata nito habang titig na titig sa akin. Ano ang sabi mo? Seryosong tanong niya. You heard it right, Mr. Valdez. Buntis ako at ayos lang na hindi mo panagutan ang baby. Kaya ko lang naman sinabi sa iyo dahil ayaw kong maging unfair sa iyo, seryoso kong bigkas. Napansin ko kasi na para bang hindi siya masaya sa balita ko eh. Para siyang nagulat ng sobra na hindi ko inaasahan na makikita sa magiging reaksyon niya. Ha? Of course papanagutan ko. Papanagutan ko si baby, seryoso niyang sagot. Pilit naman akong ngumiti. Right. Mabuti naman kung ganoon. Don't worry, inassured naman kanina ng doktor na healthy si baby kaya walang dapat na ipag-alala, seryosong sagot ko. Hindi siya nakaimik bagkos huling-huli ko siyang kung paano niya ako, hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkailang kaya nagpa siya akong magpaalam na sa kanya. I have to go. May pasok pa ako mamaya at iyon lang ang sadya ko sa iyo. Seryoso kong bigkas at akmang maglalakad na sana ka paalis nang maramdaman ko na bigla niya na lang akong hinawakan sa aking kamay. Saglit lang. Mag-usap pa tayo. Marami pa akong gustong itanong sa iyo at ilatag na mga bagay-bagay para sa iyo at para sa pagbubuntis mo, seryoso niyang bigkas. Kunot noo ko naman siyang tinitigan. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi naman ganoon ka-importante, pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan? Hahabol pa ako ng tulog dahil papasok pa ako ng hospital mamaya. Seryosong sagot ko sa kanya. This is very important at masaya ako na malaman na dinadala mo ang anak ko, Mary. Please, bigyan mo ako ng time ngayon. Mag-usap tayo, seryoso niyang bigkas. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago dahan-dahan na tumango. Okay, fine. Mag-uusap tayo pero ayaw ko sa loob ng opisina mo, seryoso kong sambit. Napansin kong saglit siyang natigilan bago dahan-dahan na tumango. Okay, understand. Kung ayaw mo sa loob ng opisina, ayos lang. Saglit lang, hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang ang susi ng kotse ko, seryoso niyang bigkas at nasundan ko na lang siya ng tingin nang nagmamdali na siyang pumasok sa loob ng opisina. Wala pang isang minuto, lumabas din naman kaagad siya. Nagpatiunan na akong naglakad patungo sa may elevator at nang maramdaman ko na hinawakan niya ako sa aking kamay, wala sa sariling kaag kong pumiksi. Nagulat kasi ako kaya iyon ang naging reaksyon ko. Hindi ako sanay na maihahawak-hawak sa kamay ko na kahit na sino habang naglalakad lalo na at isang lalaki. Sorry, narinig kong sambit ni Elias. Ewan ko kung guni-guni ko lang ba ang lahat pero nahimigan ko sa kasi sa boses niya na para bang ang lungkot niya. Baka naman na insulto sa ginawa kong iyon. Gayunpaman, pinilit ko na lang ignorahin. Hanggang sa bumukas ang elevator at nagpatiuna na akong pumasok sa loob. Bumukas at sumara ang elevator na hindi ko na narinig pa na muling nagsalita si Elias. Hanggang sa nakarating kami ng ground floor at naglakad patungo sa nakaparada niyang sasakyan. Mula hospital, dumiretso kami sa isang fine dining restaurant. Nag-alok pa nga siya na sa hotel or sa penthouse niya na lang kami mag-usap pero tumangi ako. Hindi naman ganoon ka-private ang pag-uusapan namin. Kumain muna kami ng lunch bago namin seryosong pinag-usapan ang sitwasyon ko ngayon. Ang tungkol sa pagdadalang tao ko. I have an offer at sana pagbigyan mo ako. Seryosong wika ni Elias sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. What is it? Sagot ko naman kaagad habang hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Ngayon ko lang kasi siya nakita na ganito kaseryoso.
I want you to stop working and magstay ka na lang sana sa bahay kung saan ako nakatira ngayon, seryoso niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala as narinig. Ha? Bakit pa? I mean, yes, I'm pregnant pero hindi siguro dapat umabot sa sitwasyon na iiwan ko ang trabaho ko, diba? And besides, ayos din naman ang bahay na tinitirihan ko, at hindi naman siguro tayo aabot sa sitwasyon na kailangan kong makitira sa iyo. Seryosong sagot ko sa kanya. Hindi ko talaga makuha ang logic niya. Buntis lang naman ako pero bakit pa kami nakarating sa ganitong topic? Para tuloy siyang nagmumukhang or baka naman dahil sa sobrang tuwa niya, kaya nakakapagdesisyon siya ng mga ganitong bagay. Look, I know nakalabisan para sa iyo ang hinihiling ko pero alang-alang sa bata, pwede mo ba akong pagbigyan? Gusto kong ibigay ang pinaka-the best para sa kanya, kaya sana pagbigyan mo ako, Mary, seryosong sagot niya. Don't worry, kung sakaling nanghinayang ka sa sweldo mo dahil hihinto ka sa trabaho, I can provide it. I can. Oh come on Elias. Stop it. Hindi ako ganoong klaseng babae. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa pera dahil hindi ako ganoon kababaw na babae para hindi. Kung maintindihan ang ibig mong sabihin, seryoso kong bigkas. Sorry. Masyado lang akong natuwa sa nalaman ko ngayon na magkakaanak na ako. First baby ko ito kaya hindi mo mawawala sa akin na excited ako, seryoso niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Naiintindihan ko din naman ang kung ano ang ibig niyang sabihin and yes, wala din naman akong ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos at healthy na pagbubuntis. Kagaya ng sabi nitong si Elias, first baby namin ito kaya kailangan ko talagang pagtuunan ng pansin-ingatan. Maano lang ba naman na mag-stop muna ako sa work ko, diba? At least may paramdam ko kay baby na habang nasa sinapupunan ko pa lang siya, kaya kong i-give up ang lahat para sa kanya. Kapag malaman din ito ni mommy, tiyak akong ganito din ang magiging suggestion niya sa atin. Ang pag-alok ko din na lumipat ka sa bahay ko ay paraan ko iyon para kahit papaano maalagaan kita pat na din ang anak natin. I think, ayaw mo naman din siguro na maya-maya i-check kita at tanungin sa kalagayan mo, diba? Much better kung magsakama tayo sa iisang bubong para pareho nating maalagaan ang pagbubuntis mo, seryoso niyang bigkas. Pinilit kong timbangin ang sinasabi niya ngayon at sa huli, no choice ako kundi ang pumayag. Maganda nga siguro ang ganito na habang nasa sinapupunan pa ang baby namin, pareho na kaming may responsibilidad. Para naman maramdaman din ng anak ko na may ama siya na nasa paligid lang. Okay, sige. Pero may mga kondisyones ako bago ako tumira sa bahay mo, seryoso kong bigkas. Napansin ko naman ang kislap ng tuwa sa mga mata niya habang titig na titig siya sa akin. Mukhang masaya naman siya dahil sa pag-uusap naming ito siya din panalo. Dahil napapayag niya ako na makitira muna sa kanya. Sure, what is it? Gusto ko na kapag magkasama na tayo sa iisang bubong, igagalang natin ang isa't isa. Hindi mo ako pakikialaman sa mga bagay na gusto kong gawin at ganoon ka din sa akin. Sa buong duration na pagtira ko sa bahay mo, ayaw na ayaw ko di na magdala ka ng babae sa bahay, seryoso kong sagot. Talagang inuna ko iyon dahil iyon kasi talaga ang problema dito kay Elias eh. Magkakaanak man siya sa akin, alam kong hindi na magbabago ang gawain nito na pumatol ng pumatol sa kung kani-kaninong babae. Wala akong karapatan na pagbawalan siya pero sana huwag naman harap-harapan. Nakakabastos kasi iyon sa panig ko. Sure. Pero sana may pakiusap din ako sa iyo. Pwede bang habang nasa sinapupunan mo ang anak natin, huwag ka munang tumanggap ng kahit na sinong suitor or manliligaw, seryosong tanong niya din. Maliit lang naman na bagay ang hiling niya, kaya kaagad na din akong tumango. Naman din talaga akong balak na pumasok sa isang seryoso relasyon. Masaya na ako sa magiging anak namin. Natapos ang pag-uusap naming dalawa ni Elias na sinilyuhan namin ng shake hands. Wish ko lang na sana magiging maayos ang pagsasama namin sa iisang bubong. Sana lang talaga walang dumating na problema at magkasundo din sana kami pagdating ng araw kung paano palalakihin ang anak namin. Hangat maaari, ayaw ko ng problema. Gusto ko nasa maayos ang lahat lalo na at wala akong ibang priority sa ngayon, kundi ang maisilang ang anak namin na healthy at ligtas. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw. Nag-leave ako sa hospital na pinapasukan ko at kaagad naman akong pinayagan. Iyon nga lang, may isang bagay na nagpapagulo sa isapan ko sa ngayon.
Nagtatalo pa rin kasi talaga ang isipan ko kung sasabihin ko kay Kuya Luis ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Natatakot akong makita ang magiging reaksyon niya. Ayaw ko din kasing mag-isip siya sa kalagayan ko ngayon. Na nabuntis ako ng isang lalaki na never akong niligawan at hindi ko boyfriend. Isang one-night stand na nagbunga ng panghabang buhay na obligasyon. Sa huli na pa siya na lang akong ilihim na muna ang lahat. Tutal naman, bihira lang din naman kami kung mag-usap ni Kuya. Abala ito sa pagpapagaling at the same time may negosyo yata itong gustong pasukin sa VIF. Ganoon din naman si Elias. Nabangit niya din sa akin na wala pa daw siyang napagsabihan ni isa sa mga kamag-anak niya tungkol sa sitwasyon naming dalawa ngayon. Hayaan na lang daw ang panahon ang gumawa ng paraan para malaman ng lahat ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Kahit nga sa mommy niya, hindi niya pa rin daw nababangit. Hindi naman sa ayaw niyang ipaalam pero gusto daw niyang ibigay sa akin ang katahimikan ng pagbubuntis habang nasa first trimester pa lang ang aking tiyan. Makulit daw kasi talaga ang angkan nila at kapag alam nilang may bagong miyembro ng pamilya ang darating, baka daw hindi kami mawawala ng bisita dito sa bahay niya. Baka daw bigla din kaming ipakasal ng wala sa oras. Wala namang problema sa akin ang ganoong setup. Wala din naman kasi akong balak na ipagsigawan sa lahat ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Hindi pa rin kasi ako ready na sumagot sa mga tanong kung paano ako nabuntis ni Elias kung sakali. Kagaya ng napagkasunduan naming dalawa ni Elias, lumipat na din ako ng bahay niya na hindi ko naman din pinagsisisihan. Sa unang linggo ng pagtira ko sa bahay ni Elias, nakita at naramdaman ko kung paano niya ako alagaan kaya ayos na din. Araw-araw din itong umuuwi ng bahay na palaging may bitbit na kung ano-anong mga pasalubong. Feel niya talaga ang nalalapit niyang pagiging ama niya. Doon ko din mas nakilala ang kung anong klaseng tao ba talaga si Elias. Sobrang bait niya at maalalahanin. Kagaya na lang ngayon. Ngayong araw ang binyag ng anak nila Jennifer at Elijah, at isa din pala si Elias sa mga ninong na nakuha nila. Sabay kaming dumating ng simbahan kaya naman alam kong halos lahat ng mga nakakailala sa amin ay napapatingin sa amin. Lalo na ang mga pinsan at mga kamag-anak na hindi pa alam na nagsasama na pala kami ni Elias sa iisang bahay. Mary, nanliligaw ba sa iyo ang pinsan namin? Hindi na nga yata nakatiis si Charlotte at nilapitan na ako. Hindi pa nag-umpisa ang binyag at nagpaalam lang saglit si Elias na ibibili ako ng tubig. Bakit mo naman naitanong? Pilit ang ngiting sagot ko. Mabuti na lang talaga at hindi pa nagsipagdatingan ang iba pang mga ninong at niinang na alam kong karamihan sa kanila ay mga kamag-anak at pinsan lang din kaya naman wala pa masyadong makakarinig sa chismis nitong si Charlotte sa akin. Dumating na din naman sila Ella at Kenneth pero lumabas ulit ng simbahan para daw abangan ang mommy at daddy nila na parating na din daw. Wala lang. Napapansin ko kasi na parang super caring si Elias sa iyo, kanina pa kaya hindi ko talaga maiwasan na magtaka, nakangiti nitong sagot. Hindi naman ako nakaimik. Saka, gusto din sana kitang ireto sa katriplets ko eh. Kay Christopher. Natatakot na kasi sila mommy at daddy dahil kakaiba ang trip niya ngayon. Halos araw-araw sa bar at nag-aalala kami na baka makabuntis siya ng alam mo iyon. Babaeng gold digger na ang habol ay pera lang, madaldal nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Ano kaya ang magiging reaksyon nitong si Charlotte kapag malaman niyang nagdadalang tao na nga ako? Na walang ligawan na nangyayari sa pagitan naming dalawa ng pinsan niyang si Elias pero nakabuo kami. Ano na naman iyan, Charlotte? Ano ba iyan, iyang bibig mo walang patawad? Nasa simbahan tayo singit naman ng seryosong boses ni Elias. Hindi ko alam kung kanina pa ba siya sa likuran naming dalawa ni Charlotte or kakarating lang ba. May bitbit na siyang bottled water na binuksan niya muna bago iniabot sa akin. Itzelly, bakit anong masama sa sinabi ko? Pangarap kaya nila mommy na magkaroon ng doktor na manugang and I think, perfect doon si Mary. What do you think Mary? Ngiti ni muling. Tanong ni Charlotte sa akin. Wala sa sariling napatingin ako kay Elias na walang sabi-sabi na basta na lang naupo sa tabi ko at hindi na din ako nakapalagpa ng bigla niya na lang akong akbayan. Pasensya na pinsan, hindi na pwede. Hanap na lang kamo ang mommy at daddy mo ng ibang doktor dahil hindi na pwede si Mary. Buntis na siya sa panganay namin, pinsan, seryosong wika ni Elias habang hindi niya inaalis ang braso niya na nakaakbay sa akin. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko.
Naiilang ako. Napansin ko din ang kaagad na pamimilog ng mga mata ni Charlotte marahil sa matinding pagkagulat. Lalo tuloy akong kinabahan. Hindi pa rin pala ako ready na ipaalam sa kanilang lahat ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ang akala ko kasi talaga wala munang plano itong si Elias na ipaalam kahit kanino ang sitwasyon naming dalawa. Pero bakit biglang nagbago ang lahat at feeling ko sobrang proud niya pa nga eh. What? Who's preggy na? Si Amery. Bakit kayo na ba? Sabat ng isa pa na kahit hindi ko nalingunin alam kong isa sa mga pinsan pa rin ni Elias. Heist, wala na. Mukhang bago matapos ang araw na ito, kakalat na sa buong ang kanila ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Kailangan ko na din sigurong ihanda ang sarili ko sa mga tanong na ibabato nila sa akin mamaya pagkatapos ng binyag. Kagaya ng inaasahan, nabulgar nga sa lahat ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Pinutakpi ako ng mga katanungan mula sa angka ni Elias, kaya kahit nakakahiya, nagkwento ako. Kagaya din ng inaasahan, may mga nagtatanong kung kailan daw kami magpapakasal. Lalo na at malapit na daw kaming magkaanak ni Elias. Halos lahat ay nag-congratulate sa amin at hindi ko pa nga maiwasan na magulat ang i-welcome nila ako sa pamilya nila. Ganoon sila ka-open at ka-full support kapag alam nilang magkakaanak na ang isa sa mga kapamilya nila. Ang salo-salo pagkatapos ng binyag ay ginanap mismo sa tahanan nila Ija at Jennifer at hindi na ako nagulat pa nang bigla na lang akong lapitan ng mommy ni Elias para kausapin. Kagaya sa mga ibang kamag-anak nila, nagpahayag ito ng sobrang tuwa dahil sa wakas madadagdagan na naman daw ang apo niya. Tinanong niya pa ako kung paano daw kami nagkakilala ni Elias at nang sinabi ko sa kanya na isa din akong doktor, mas lalong naging mainit ang pagtanggap niya sa akin. Nahiya pa nga ako dahil gusto niyang tawagin ko siya kaagad na mommy. Masaya ako dahil sa wakas, magtitino na din ang isa kong anak. Akala ko talaga habang buhay ko na siyang sakit sa ulo, nakangiti nitong ang wika sa akin. Wala sa sariling napatingin ako kay Elias na noon ay kausap ng iba niya pang mga pinsan. Naririnig ko ang malakas nil nagtawanan at ilang beses ko din nahuhuli si Elias na pasulyap-sulyap sa gawi ko. Thank you po. Sorry po kung hindi kaagad namin nabangit ito sa inyo, nahihiya kong sagot sa kanya. Actually, maganda at super sophisticada pa rin tingnan ni Mrs. Miracle Villarama Valdez. Parang hindi ito tumanda at kahit na medyo maladita ang mukha niya. Mabait naman pala siyang kausap. Feeling ko nga makakasundo ko siya eh. Iyon nga lang. Kailangan ko pa rin siguro maglagay ng kahit na kaunting boundary sa pagitan naming dalawa dahil nagsusumigaw ang katotohanan na hindi naman talaga kami magkarelasyon ng anak niya. Kaya lang kami magkasama ni Elias ngayon dahil nabuntis niya ako. Iyon lang at wala nang iba. No worries, iha. I understand. Basta palagi mong tandaan na nandito lang ako. Handa akong suportahan kayo sa lahat ng oras, nakangiti nitong sagot sa akin. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ko sabay tango. Siguro ang sarap niyang maging bayanan. Ang swerte naman pala ni Jennifer kung ganoon. Hindi lang mabait ang biyanan niya kundi mukhang maalaga din. Thank you po. Regarding naman po sa tinatanong ng karamihan kung kailan kami magpapakasal ni Elias, hindi pa po namin napag-uusapan, nahihiya kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan. Ito bago pilit nang umiti sa akin. Sana mapag-usapan niyo bago lumabas ang panganay niyo. Mas maganda pa rin may basbas ng simbahan ang pagsasama niyong dalawa para mas lalo kayong pagpalain, nakangiti nitong sagot sa akin. Isang nahihiyang pagtango ulit ang naging sagot ko dahil alam ko naman sa kaloob-looban ng puso ko na hindi mangyayari iyon. Aware din naman kasi ako na hindi pa kayang iwan ni Elias ang nakasanayan nitong pagiging buhay binata. Natapos ang party sa bahay nila Jennifer na masaya ng lahat. Medyo nalasing si Elias kaya nag-offer si Tita Miracle na kung pwede dito na lang kami sa bahay nila Jennifer magpapalipas ng magdamag. Kahit na marunong naman akong mag-drive, no choice na din ako kundi ang pumayag. Nakakahiya din kasing tangihan si Tita Miracle eh. Isa pa, nag-insist din kasi si Jennifer at Elijah. Hindi kami nagsasama sa iisang silid ni Elias simula noong lumipat ako sa bahay nito pero ngayon, no choice kami kundi ang magsama sa iisang silid. Nakita ko din na lasing na nga si Elias dahil pinagtulungan pa itong ihatid ng mga pinsan nito patungo sa silid hanggang sa makahiga ng kama. Paano ba iyan? Ikaw na muna ng bahala kay Elias.
Ewan ko ba sa taong iyan, sa sobrang excited na magkaanak na kayo, ang dami niyang ininom ng alak. Nakangiting wika ni Christopher. Tipid naman akong umiti at nagpasalamat sa kanila bago nila kami tuluyang iniwan dito sa silid. Nang kami na lang dalawa ni Elias ang naiwan dito sa loob ng kwarto, hindi ko mapigilan na pakatitigan siya. Sa totoo lang, gwapo naman kasi talaga itong si Elias. Noon pa man, alam ko sa sarili ko na gusto ko siya. Pero kailangan kong pigilang ang sarili ko dahil hindi pwede. Ayaw ko sanang masali sa listahan niya na naging isa sa mga babae niya pero nabigo ako. Hindi ko napigilan ang emosyon ko at basta na lang akong bumukaka sa harapan niya, kaya ang ending buntis ako ngayon at kailangan namin magsama sa iisang bubong para lang sa magiging anak namin. Mukhang nalasing nga talaga siguro si Elias dahil lang punasan ko siya at palitan ng malinis na damit, wala man lang akong nakuhang kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Tulog na tulog ito at feeling ko na parami nga talaga siguro ang nainom na alak. Pabor sa akin na ganito dahil ibig lang sabihin, kapag nalalasing siya, hindi naman pala siya makulit. Pagkatapos ko siyang punasan at palitan ng damit, naglinis lang din ako ng sarili kong katawan bago nagpa siyang mahiga sa tabi niya. Malaki ang kama at hindi naman kami magdidikit sa pagtulog kaya ayos na din wala akong plano na mahiga sa sofa dahil aminado ako sa sarili ko na medyo malikot akong matulog at baka mahulog ako. Baka malagay pa sa alanganin ang baby namin. Medyo napagod din ako kaya mabilis na din akong nakatulog. Nagising na lang ako na para bang may kung sino na humahaplos sa katawan ko at nang imulat ko ang aking mga mata ganoon na lang ang gulat ko nang tumampad sa paningin ko si Elias. Nakatunghay siya sa akin habang matiim na nakatitig sa aking mukha. Ano ang ginagawa mo? Anong oras na hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang walang sabi-sabing bigla niya na lang inangkin ang labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Bigla ding naging magulo ang sistema ko. Pati utak ko huminto yata sa pag-iisip dahil hindi ko man lang siya magawang pigilan sa ginagawa niyang paghalik sa akin ngayon. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nag-umpisa nang maglakbay ang kanyang mga palad sa katawan ko. Tulala pa rin ako at hindi ko man lang siya nagawang sawayin. Feeling ko nga sa aming dalawa ako yata ang lasing . Sinisigaw ng isipan ko na dapat ko siyang pigilan pero nagpapahiwatig naman ng kaligayahan ang puso at katawan ko. Hindi ko natuloy malaman kung ano ang irereact ko. Hanggang sa namalayan ko na lang nasapona ng isa niyang palad ang isa sa mga boobs ko. Hindi na din ako umimik pa nang mag-umpisa ng bumaba ang halik niya patungo sa aking leg. Pababa ng pababa hanggang sa namalayan ko na lang na nahubad niya na pala ang suot kong blouse. Pagkahubad niya sa suot kong blouse, walang sabi-sabing basta niya na lang sinubo ang isa sa mga pasas na pink ko. Hindi ko mapigilan ang mapahalingling sa sarap. Bakit ba kasi ang sapap humimod at sinipsip ng dila niya? Nakakawala sa katinuan at hindi ko na mapigilan pa ang mapaungo ng malakas. Oh! Elias, mahingkong usal. Ramdam ko ang init ng kanyang mga palad. Ang isa niyang palad at patuloy sa paglamas at paglapirot sa isa sa mga boobs at pasas na pink ko samantalang ang isa naman ay nag-uumpisa ng humaplos sa maihita ko. Pagkatapos niyang paglaruan ang pasas na pink ko, muling bumaba ang halik niya pababa ng pababa hanggang sa makarating ito sa aking perlas. Hindi ko mapigilan ang mapakagat labi nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya sa hiwa ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang gawin pero sobrang nag-iinit ang mukha ko nang mapansin ko kung paano niya tiitgan ang pearly shell ko ngayon. Shit, ang ganda! Ang sarap! Sobrang fresh, mahina niyang sambit. Wala na talaga akong maitago sa kanya. Nakasampay ang isa kong paa sa balikat niya habang titig na titig naman siya sa hiwa ko. Hindi na din ako makatitig ng diretso sa kanya dahil nahihiya akong makita kung paano niya pagmasdan ang pearly shell ko ngayon. Elias, bawal ito. Wala sa usapan natin, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko at mariin akong napasinghap nang bigla niya na lang halikan ang bukana ng perlas ko. Pakiramdam ko bigla akong nawalan na lakas kaya halos pasabunot akong napahawak sa buhok niya. Oh gosh! Elias, ano-ano ang ginagawa mo? Bakit sobrang sarap, mahina kong bigkas? Ramdam ko din ang dila niya na nag-uumpisa ng galugarin ang hiwa ko. Para na akong kakapusin sa paghinga na hindi ko mawari. Sapi. Sop, tunog na nagmula sa kanyang bibig kaya feeling ko para akong mababaliw sa hindi maipaliwanag na sarap. Hindi lang ang pagdila ang ginagawa niya ngayon, kundi sinabayan niya na din ang pagsipsip sa tahong ko.
Este sa perlas ko. Ang init na nagmumula sa kanyang bibig ay ramdam na ramdam ko. Gusto ko na sana siyang awatin pero hindi ko naman alam kung paano gagawin. Mukhang nag-enjoy din talaga siya sa ginagawa niya sa akin ngayon. Well, hindi lang naman siya ang nag-enjoy kundi ako rin. Para akong dinadala sa langit. Parang ayaw ko na din na itinigil niya ang kanyang ginagawa hanggang sa maramdaman na para na akong naihi. Kung saan malapit na akong labasan saka naman siya tumigil. Nag-angat siya ng tingin at seryoso akong tinitigan. Bakit hindi na lang nating totohanin ang pagsasama natin? Seryoso niyang tanong. Kunot noon naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Siguro dahil sa matinding libog yata na nararamdaman ko ngayon kaya naging mapurol ang utak ko eh. Aano ang ibig mong sabihin? Mahina kong tanong sabay singhap. Paano ba naman kasi bigla na lang niyang ipinasok ang isang daliri niya sa hiwa ko? Big wife, seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Ha? Gulat kong tanong at hindi ko mapigilan ang mapakagatlabi. Hindi ba pwedeng mamaya na kami mag-usap? Malapit na akong labasan eh. Huh. Teka lang. Elias ano ba? Tigilan mo na nga muna iyan, mahina kong bigkas. Iyon nga lang, parang walang narinig ang muli niya akong hinalikan sa labi. Matagal at mapusok na kaagad ko din namang tinugon. Bahala na. Wala naman na sigurong mawawala sa akin kung sakaling pagbigyan ko siya ngayon, di ba? Pwede naman siguro kaming mag-sex lalo na at buntis naman na ako. Dahil sa pagparaya ko, nangyari nga ulit ang hindi dapat mangyari. Nagpaubaya ako kay Elias na hindi ko alam kung lasing ba siya or naglalasing-lasing lang. Magaling pa rin kasi siya talagang mag-perform eh. Kagaya na lang ngayon. Halos mamaos na ako sa kakahiya o sa ginawa niyang walang humpay na pag-ulos mula sa likuran ko. Ibang style daw ito at ramdam ko ang kahabaan niya na sumasagad yata hanggang sa sinapupunan ko. Hindi kagaya ng una niyang pag-angkin sa akin doon sa beach resort na pag-aari ng angkan nila, hindi na ako nasaktan sa una niyang pagpasok ngayon lang sa akin. Mula sa umpisa masarap na at habang tumatagal lalo pang sumasarap. Elias sige pa. Ang sarap. Ang laki, malakas kong usal. Patuloy siya sa madiin niyang pagbayo sa likuran ko habang sapo ng isa niyang palad ang isa sa mga boobs ko. Nilalamas niya iyon na lalong nagpadagdag sa libog na nararamdaman ko. Hindi pa nakontento si Elias at inalalayan niya ulit akong tumihaya. Isisampay niya ang dalawa kong paa sa kanyang balikat bago walang sabi-sabing muli niyang ipinasok ang kanyang sandata sa basang-basa ko pa ring perlas. Halos tumirik naman ang aking mga mata sa hindi maipaliwanag na sarap na nararanasan ko mula sa bisig niya. Ang galing niya. Swabe kong bumayo at ramdam ko ang kahabaan niya na patuloy na kumikiskis sa kaloob-kalooban ko. Mary. Fuck, ang sarap mo. Ang sikip mo pa rin, mahina niyang usal na para bang sobrang sarap sa pandinig. Shit, imagine, masarap daw ako. Well, kung masarap ako, masarap siya. Makailang ulit pang pag-ulos ang pinakawalan ni Elias, bago namin sabay na narating ang ruro. Muli kong naramdaman ang kanyang masaganang katas na dumaloy sa kaloob-looban ko. Pareho kaming habol ang aming hininga pagkatapos na mainit na sandali. Lapaypay ang katawan ni Elias na napadapa siya sa ibabaw ko sabay siksik ng mukha niya sa leg ko. Ilang minuto din kaming walang imikan sa isa't isa. Dinig namin pareho ang malakas na kabog ng dibdib dahil sa matinding damdamin na ibinuhos namin sa isa't isa. Pwede mo na bang sagutin ang tanong ko sa iyo kanina? Narinig kong mahina niyang bigkas ng makabawi yata siya sa kanyang hingal. Hindi ako nakaimik. Pinilit kong isipin kung ano ba ang tanong niya sa akin kanina. Nakalimutan ko yata kung ano iyon dahil sa matinding sarap na naranasan ko mula sa bisig niya. Ano ba iyon? Pwede mo bang ulitin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Shocks, bakit ba hindi niya pa hinuhugot ang medyo lupaypay niya ng sandata sa perlas ko? Nakatusok pa rin at nakaka-distract. Saka wala ba siyang balak na umalis sa ibabaw ko? Ang sinabi ko sa iyo kanina na bakit hindi na lang natin totohanin ang pagsasama natin. Pwede naman iyon, di ba? Tutal naman magkasama na tayo sa iisang bubong at malapit na tayong magkaanak, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga bang seryoso siya sa tanong niya kanina? Shocks, kung totohanin namin ang pagsasama namin, ibig bang sabihin ito, pwede na kaming
Mag-sex hangat gusto namin. No more boundaries. Be din my wife, Mary. Subukan lang natin. Malay mo naman 'di ba? Tayo pala talaga ang para sa isa't isa, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na aalukin niya ako ng ganito. Promise kung sakaling papayag ka hindi na ako titingin sa ibang babae. Magiging kontento na ako sa iyo at sa inyo nang magiging anak natin ko lang ibubuhos ko na ang buo kong atensyon. Narealize ko lang kanina habang nasa simbahan tayo na gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya ang anak natin. Kagaya ng kakambal kong kapatid na si Elijah sa mga anak nila. Kagaya ng mga pinsan ko. Gusto ko na din magseryoso sa buhay kaya sana pagbigyan mo ako. Seryoso niyang bigkas. Elias. Bakit biglaan? I mean, ugu, hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang bigla na lang siyang gumiling sa ibabaw ko. Muli kong naramdaman ang unti-unting pagkabuhay na kanyang sandata kasabay ng marahan niyang paggalaw sa ibabaw ko. Kailangan mo pa bang pag-usapan ang tungkol sa naging alok ko sa iyo, Mary? Hindi pa umuo ang bibig mo pero sinasagot na ako ng katawan mo. Mahina niyang bigkas sabay dila niya sa leg ko. Hindi ako nakaimik. Muli na naman kasing nabuhay ang matinding pagnanasa mula sa kaibuturan ng puso ko. Muli ko na namang naramdaman nagpagkabasa ng hiyas ko. Ready na yata sa second round eh. Elias hindi pa kita sinasa bigkas ko at hindi ko na napigilan pa ang mapaungol ng lalo niyang bilisan ang paglabas-pasok. Shit, kagaya ng kanina, dumoble na naman ang laki ng alaga niya. Sino ba naman ang makakapisip ng tama kung ganito siya? Dinadaan niya talaga ako sa magaling niyang performance eh. Pabigla-bigla talaga siya. Mary. Fuck, sagutin mo ang tanong ko. Pumapayag ka na ba? Seryoso niyang bigkas habang walang humpay ang ginawa niyang pag-ulos. Halos tumirik naman ang mga mata ko sa sobrang sarap. Hindi ba pwedeng mamaya na namin pag-usapan ito? Hindi ba pwedeng mag-concentrate muna kami sa aming ginagawa? I need your answer now. Malakas niyang bigkas. Puno ng pagnanasa ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Wala sa sariling kaagad akong tumango. Yes. Yes. Elias. Pwede. Pwede natin subukan lahat. Malakas kong sambit. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito at mas lalo pa niyang binisan ang pag-ulos niya. Sagad na sagad. Gigil na gigil hanggang sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi, muli kaming nilabasan. Sa pagkakataon na ito, lupay-pay na siyang umalis sa ibabaw ko at nahiga sa tabi ko. Hinila niya pa ang makapal na kumot at itinakip niya iyon sa aming hubad na katawan. Pagkatapos noon, mahigpit niya akong niyakap. Sure ka na ba sa naging sagot mo kanina? Wala nang bawian, seryoso niyang tanong sa akin. Gosh, hindi pa nga ako nakakabawi at iyon pa rin pala ang tanong niya. Sumagot na nga ako, di ba? Pumayag na ako. Ano pa ba ang gusto niyang marinig mula sa akin? Gaano ba siya kasigurista? Kung sakaling babawiin ko kaagad ang pagpayag ko kanina, ano ang gagawin mo? Seryosong tanong ko. Just wait. May third round pa tayo, seryoso niyang sagot. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling napatagilid ako ng higa paharap sa kanya dahil gusto kong makita kung gaano ba siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon lang. Ano? Third round? Bakit? Hindi ka pa ba pagod? Nagtataka kong tanong. Titig na titig ako sa gwapo niyang mukha. Ang yummy talaga ang lalaking ito, kaya siguro ganoon na lang kadali sa akin na mapapayag niyang maikama. Dahil hindi ako sure kung kailan ulit masusundan ang nangyari sa ating dalawa ngayon. Of course, kung hindi ka papayag na magsasama tayo na parang isang tunay na mag-asawa, alam kong iiwasan mo ako pagka-uwi natin ng bahay at maghihiwalay tayo ng silid, seryoso niyang sagot habang titig na titig din siya sa mga mata ko. And then, tanong ko sa kanya. Tigang na naman ako kaya ngayong gabi dapat sulitin ko na. Hangat nandito ka sa tabi ko, susulitin ko ang mga pagkakataon na maangkin ka ng paulit-ulit hanggang sa makatulog tayo pareho dahil sa matinding pagod. Seryoso niyang bigkas. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Seryoso ba siya? Shocks, seryoso nga siya.
Lalo na at nag-umpisa na namang maglakbay ang kanyang palad sa katawan ko. Elias, stop it. Pumapayag na nga ako, di ba? Hindi ka ba nahihiya? Nandito tayo sa bahay ng kakambal mo at baka kung ano ang isipin nila sa atin kung pareho tayong gigising ng puyat kinaumagahan. Seryosong sagot ko. Pwede naman tayong bumangon ng tanghali na, di ba? Nakangisi nitong tanong. Lalong lumala. Wala akong balak na gumising ng tanghali, no. Baka kung ano ang isipin nila Jennifer sa amin kung bakit napuyat kami ni Elias ngayong gabi. Pumapayag na nga ako kaya pigilan mo na muna iyang libog mo, nakaingos kong sagot. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot niya sa akin bago ko naramdaman ang pagkabig niya payakap sa akin. Naramdaman ko pa nga ang masuyo niyang paghalik sa noo ko bago niya iniangat ang ulo ko at inunat niya ang isa niyang braso. Gusto niyang umunan ako sa braso niya na kaagad ko namang ginawa. Pagkatapos noon, walang sabi-sabing sumubsob ako sa matigas niyang dibdib. Shit, ang bango niya. Ang tigas ng muscle niya. Well, kung totoosin, panalo na din ako dito kay Elias. Ang pagpayag ko na magsasama kami na para bang isang tunay na mag-asawa ay magiging paraan din siguro iyon para mapalapit kami sa isa't isa. Malay mo naman, di ba, baka bandang huli kami pala talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Wala naman sigurong masama ang umasa. Lalo na at malapit na din kaming magkaanak. Saka malay mo naman. Baka ako lang din talaga ang babaeng makapagpatino sa playboy na ito. Nasa ganoon akong pag-iisip nang maramdaman ko ang mahina niyang paghilik. Sa wakas nakatulog na siya ulit. So ibig sabihin nito, pwede na din pala akong matulog ng mahimbing. Bala kong magising ng maaga bukas para makauwi din kami ng maaga sa bahay niya. Excited na akong maumpisahan ang magiging bago kong papel sa buhay nitong si Elias. Kung magiging mag-asawa na ang turingan naming dalawa, ibig lang sabihin nito na pagsisilbihan ko na din siya. Magsasama kami sa iisang silid at magkatabi palagi sa pagtulog. Ano kaya ang feeling ng ganoon? Masaya kaya? Mukhang masaya siguro. Lalo na at alagaan na namin ang isa't isa na para bang isang tunay na mag-asawa. Wow, mukhang exciting talaga iyon ah. Saka, nakaka-excited din isipin kung paano din ba mag-alaga itong si Elias ng isang kagaya ko. Malambing kaya siya? Oh well, malalaman ko iyan sa mga susunod na araw. Vivis, nagiging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Elias sa paglipas ng mga araw. Mas lalo niyang ipinapakita sa akin kung sino at ano ba talaga siyang klaseng lalaki. Ginawa ko din naman ang lahat para maging karapat-dapat ako sa kanya. Ipinakita ko ang kabutihan ko at isa na doon ang naghahanda ng mga pagkain niya. Yes, mula sa pagiging doktor, parang mas gusto ko na lang pagsilbihan si Elias sa pamamagitan ng pagluluto at pag-aalaga. Ginawa ko ang part ko na para bang isang tunay na asawa. Ipinagluluto ko siya, inihahatid sa garahe sa tuwing pumapasok siya ng trabaho at sinasalubong ko din siya sa tuwing uwi siya ng bahay. Parang isang tunay na mag-asawa na talaga ang turingan namin sa isa't isa. Nagiging mabait din kasi ang pakikitungo niya sa akin. Mas lalo din siyang naging malambing at binubusog niya din ako sa mga regalo at pasalubong sa tuwing umuuwi siya ng bahay. Wow, sweetheart, mukhang masarap na naman ang magiging almusal ko ah, narinig kong bigkas niya. Abala ako sa kakahalo ng sinangag nang bigla siyang pumasok dito sa kusina. May cook naman sana siya dito sa bahay pero mas pinipilit ko talaga na ipagluto siya ng almusal. Para naman maiparamdam ko sa kanya na hindi niya dapat panghinayangan ang pag-iwan niya sa bisyo niyang pambababae. Na mas importante pa rin na may sarili siyang uwian pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho. Matatapos na ito. Hintayin mo na lang ako sa dining area, nakangiti kong sagot. Hindi ko pa nga maiwasan na makaramdam ng kilig nang bigla niya na lang akong halkan sa pisngi bago siya umalis sa tabi ko at pasipol-sipol na. Naglakad patungo sa dining area. Kilig to the highest level na naman ako. Ma'am, ipapasok na po ba namin itong mga pagkain sa loob ng dining area? Tanong naman kaagad ng kasambahay namin na si Arya. Naabutan ko na siya dito noong lumipat ako sa bahay na ito at naging mabait ang pakikitungo niya siya sa akin. Itinuring niya din akong amo kaya palagay ang loob ko sa kanya. Sige pakinalang. Mukhang gutom na yata si Elias, nakangiti kong sagot. Kaagad naman siyang tumalima at mabilis na naglakad papasok ng dining area, bit-bit ang mga pagkain na pang-almusal na niluto ko.
Isa iyong sunny side up egg, sausages at tocino. May fresh juice din, perfect sa breakfast kumabaga. Pagkabalik ni Arian dito sa kusina, inutusan ko ito na isalin na sa serving plate ang sinangag na huling nakasalang. Luto na din kasi. Kaagad naman siyang tumalima, kaya naman mabilis na din akong naglakad patungo sa dining area, kung saan naabutan ko si Elias na kakatapos lang makipag-usap sa kung sino sa kanyang cellphone. Parating na ang sinangag. Nakangiti kong imporma sa kanya. Mabilis naman siyang tumayo at ipinaghila niya ako ng upuan at inalalayan niya akong maupo. Sweetheart, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mong iyan? Ang aga mong gumising kanina para magluto. Ipaubaya mo na lang kaya sa mga kasambahay ang pagluluto, seryosong wika niya sa akin. Ano ka ba? Ayos lang ako. Sanay ako sa ganito at isa pa, pwede naman akong matuog mamaya pagkaalis mo, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Bakit, ayaw mo ba? I mean, hindi ka ba nasasarapan sa mga hinahanda kong mga pagkain? May bahid ng pagtatampo sa boses na muli kong tanong sa kanya. Pilit naman siyang natawa. Of course not. Ikaw ang pinaka-the best cook na nakilala ko. Ang sarap ng mga niluluto mo at feeling ko nga nananaba na ako, sweetheart eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kilig to the highest level naman ang feeling ko. Feeling ko nakalutang ako sa alaapap sa tuwing naririnig ko ang mga papuri niyang ito sa akin eh. Feeling ko, kami talaga siguro ang nakatakda para sa isa't isa. Well, wala naman sigurong masama ang umasa, di ba? Lalo na at ramdam ko sa sarili na habang nagtatagal ang pagsasama namin, mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Siguro dahil ramdam ko din naman na perfect din naman ang pagsasama namin. Ramdam ko ang pag-aalaga nitong si Elias sa akin kaya ako nagkakaganito. Kung sakaling ma-inlove man ako sa kanya, hindi ko siguro pagsisisihan iyon. Lalo na at malaki din ang tiwala ko na ma-inlove din sa akin si Elias pagdating ng araw. Pagka-serve ng lahat ng mga pagkain na niluto ko, kaagad na din naming inumpisahan ang kumain. Kagaya ng inaasahan, maraming nakain si Elias. Nagreklamo pa nga siya sa akin na nananaba na nga daw yata siya dahil sumisikip ng ang mga damit niya. Pagkatapos naming kumain, hawak kamay kaming naglakad palabas ng bahay. Diretso kami sa parking area at bago siya sumakay ng koste, ginawaran niya muna ako ng matamis na halik sa labi. Hindi naman mawala-wala ang ngiting nakaguhit sa labi ko. Feeling ko talaga sulit ang pagising ko ng maaga para maipagluto siya. Ang sweet ni Elias. Sana lang talaga hindi siya magbago.